Eto mga ka-sports, panoorin natin itong video ni Boxer Short, Attorney Tolentino mga idol, sa kanyang ang sauna scandal ni na Eubank at Casimero mga idol. Alam nyo naman na itong si Cuadras Casimero nung sa bantamweight pa ay natanggal ang kanyang belt sa WBO dahil sa sauna, kaya hindi siya napalaban kay Paul Butler. So panoorin natin kung ano ang kanyang opinion dito mga idol. Ayan na. Don't forget to like, subscribe, Attorney Tolentino Boxer Shorts. Ayan, suntukan na. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon sa Boxer Shorts, pag-usapan po natin ang iskandalong kinasasangkutan ng British boxer na si Chris Eubank Jr. Last April 26, hinarap ni Chris Eubank Jr. ang kanyang kababayan na si Conor Benn sa isang non-title middleweight fight. 160 pounds ang weight limit sa labang ito. Ang ganda ng bakbakan mga kaibigan, certified fight of the year candidate. Nanalo si Chris Eubank Jr. by decision. Pero hindi doon nagtapos ang kontrobersiya sa nasabing laban. Sapagkat lumalabas bago ang laban, nag-post ng videos itong si Chris Eubank Jr. kung saan nakitang gumagamit siya ng sauna para magbawas ng timbang para sa kanyang laban kay Conor Benn. Pag-usapan natin itong kaso ni Chris Eubank. Sa London po kasi, bawal sa isang boksingero ang gumamit ng sauna para magbawas ng timbang. Mahigpit po ang kalakaran na ito base na rin sa guidelines ng British Boxing Board of Control. Pag-usapan natin ang kaso ni Chris Eubank sapagkat ang kanyang kaso halos kapareho nung naging kaso ni General Casimero in April 2022 na magpunta sa Inglaterra si Casimero para idepensa sana ang kanyang WBO Bantamweight title kontra kay Paul Butler. Super higpit ang British Boxing Board of Control kay Casimero. Hindi pinayagan na maglaban ang dalawang boksingero, si Casimero at si Butler, nang ma-discover na gumamit ng sauna si Casimero before the fight with Butler. So tingnan natin, ganito rin po ba kahigpit ang British Boxing Board of Control sa iskandalong kinasasangkutan ni Chris Eubank Jr. na lumalabas gumamit din ng sauna before the fight with Conor Benn. Lahat ng yan pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. Tama. Ayan na. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Heto't pag-usapan natin ang kontrobersiya na kinasasangkutan ng British fighter na si Chris Eubank Jr. Itong si Chris Eubank Jr. may lumabas na ebidensya na siya umano'y gumamit ng sauna para magbawas ng timbang bago ang kanyang laban kontra kay Conor Benn. Alam nyo, sa London mga kaibigan, mahigpit na pinagbabawal ng British Boxing Board of Control ang boksingerong gumagamit ng sauna para magbawas ng timbang. Delikado po ito, dapat natural method lamang. Now, ang kaso ni Chris Eubank Jr. mga kaibigan ay hawig sa naging kaso ni General Casimero noong April 2022. Noong 2022, pumunta sa London si General Casimero para idepensa ang kanyang WBO Bantamweight title kontra kay Paul Butler ng Inglaterra. Pero bago ang laban, na-discover ng British Boxing Board na nagsasauna itong si General Casimero at hindi nila pinayagan na matuloy ang laban kay Butler. Balik tayo dito kay Chris Eubank Jr. Natuloy yung laban niya kay Conor Benn, bagamat nag-post siya ng videos before the fight kung saan gumagamit siya ng sauna suit. Ang sabi ng British Boxing Board, ngayon pa lamang namin iimbestigahan ang nasabing kontrobersiya. Parang lumalabas, nagbulag-bulagan sila doon sa mga videos na una nang ipinost ni Chris Eubank Jr. Social media yon, ang dami nakakita ng videos. In fact, ang dami mga boxing fans ang nagsabi na wag nang ituloy ang laban kontra kay Conor Benn sapagkat kitang-kita nilang hirap sa timbang itong si Chris Eubank. Hirap na bumaba to 160 pounds. Pero ayon sa British Boxing Board, ngayon pa lang nila iimbestigahan. Tila malabo ang mata ng British Boxing Board sa kasong ito ni Chris Eubank Jr. Ito'y kabaligtaran sa kanilang sobrang istrikto sa kaso ni Casimero in 2022. Now, kung maalala niyo, doon sa laban niyo, sabi ko nga, pumunta si Casimero sa London para idepensa ang kanyang WBO title kontra kay Paul Butler na taga-Inglaterra. Ang sabi ng British Boxing Board, nakita raw nila si Casimero na nagsasauna para magbawas ng timbang before the fight
with Paul Butler. At dahil dito, ayaw nilang bigyan ng go signal yung laban. Sinabi nila, hindi matutuloy ang nasabing laban kay Butler. Alam nyo, may hidden story sa ating pananaw kung bakit ganun ka-stricto ang British Boxing Board sa kaso ni Casimero. Now, in December 2021, mga kaibigan, yung laban ni Casimero at ni Butler dapat mangyayari sa Dubai. Pero hindi po natuloy sapagkat nagkaroon ng gastritis umano si Casimero. Pero doon pa lang sa Dubai in December 2021, marami na nagsasabing hirap sa timbang itong si Casimero. Hirap na siya to meet the 118-pound limit ng bantamweight division. So sabi ng WBO, i-reschedule namin ang laban. Sige, patatawarin ka namin, John Well, i-reschedule namin ang laban April 2022 dyan sa London. At sabi ng WBO, kapag hindi pa rin natuloy ang labang ito, for whatever reason, sa anumang dahilan, pag hindi pa rin natuloy, tatanggalan nila ng corona si John Well Casimero. So, pumunta si Casimero sa London kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng sauna sa pagbabawas ng timbang. Kumbaga, doon pa lang sa Dubai, may problema na sa timbang. Ang malas naman ni Casimero, na-reset ang laban sa London kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng sauna para magbawas ng timbang. So ngayon, nahuli nga si General Casimero ng British Boxing Board. Ang nakakapagtaka lang dito, mga kaibigan, hindi man lang finine itong si Casimero. Sinabi agad ng British Boxing Board na no fight, hindi matutuloy ang laban kay Butler. At dahil dito, hindi may depensa ni Casimero ang kanyang titulo kontra kay Butler kasi ayaw nang bigyan ng lisensya, ayaw bigyan ng go signal ng British Board. Now, remember what the WBO said nung makancel yung Dubai fight. Ililipat namin to sa bagong date. Pag hindi pa rin natuloy, for whatever reason, sabi ng WBO, tatanggalan ka namin, General, ng corona. So, itong whatever reason to, it could be anything. It could be whatever reason. Pero ang British Boxing Board, in my opinion, gave the WBO that reason to strip Casimero of the title. They could have simply fined Casimero. Because alam nyo, mga kaibigan, kung fine na nga nangyari at natuloy yung laban, tingin ko bugbog sarado yung Butler kay Casimero and Casimero would have retained the WBO bantamweight title. By not allowing the fight and preventing Casimero to fight Butler, iyon ang rason na sinasabi ng WBO. Kapag hindi natuloy ang laban for whatever reason, in this case, the weight issue o the paggamit ng sauna ayon sa British Board, tatanggalan ka namin ng corona. So, tinanggalan ng WBO ng title itong si Casimero. Pero hindi dyan nagtatapos ang istorya, mga kaibigan. Sino ang nakinabang sa pagkakatanggal ng WBO title kay Casimero? Si Paul Butler na taga-Inglaterra, na kababayan ng mga opisyales ng British Boxing Board. Sapagkat nung matanggalan ng corona si Casimero in May 2022, si Paul Butler na-promote from interim champion to regular WBO bantamweight champion at siya ang napalabang kay Naoya Inoue later that year in a unification showdown. So, ang galing lumalabas sa tingin ng marami, ganun pala ang dahilan. Yun pala ang dahilan kung bakit napaka-stricto ng British Boxing Board kay Casimero. Kasi ultimately, ang makikinabang ay kababayan nila na si Paul Butler. Ngayon, tingnan natin dito kay Chris Eubank. Anong pwede mong gawin kay Chris Eubank? Hindi mo siya pwedeng tanggalan ng corona kasi non-title fight naman yung laban niya kay Conor Benn. Pwede mo lang siyang i-fine o i-suspend yung kanyang boxing license. Eh bakit kay Casimero hindi mo man lang finine? Bakit si Casimero bawal agad ang laban, cancel agad ang laban? Eh kasi nga, sa ating pananaw, sino makikinabang? Si Paul Butler, na taga-Inglaterra din. O kayo na ang magdibuho ng istorya, mga kaibigan. Iyan ang ating simpleng analisiya. Pero tingnan natin kung paano ia-apply ng British Boxing Board ang kanilang alituntunin sa kaso ni Chris Eubank Jr. Grabe, no? Hindi din nila nakita before the fight. Pero kay Casimero, super talas. Nakita agad nila. Ngayon lang nila nakita yung kay Chris Eubank Jr. at ngayon pa lang sila mag-iimbestiga. Samantalang kay Casimero, super talas, mga kaibigan. Kayo na po bahalang mag-conclude, mga kaibigan. Basta't yan ang ating simpleng analisiya sa kaso ni Chris Eubank Jr. in comparison sa naging paghawak ng British Board of Boxing Control dyan sa kaso ni John Well Casimero. Yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today. At dagdag ko lang po din, mga idol, dito regarding po kay Casimero. Kung maalala nyo, mga idol, hindi pa nga nakalipad si Casimero sa Inglaterra. Nauna na
Sino? Si Sultan. Di ba? Nauna na si Sultan doon. Di pa nga nakapunta si Casimero. Nauna na si Sultan. Oh, di ba? Yan, isang puntos. Nauna na si Sultan. So, yun pa lang, hindi talaga plano nilang ipalaban si Casimero kay Paul Butler. Wala na yun. Yung sauna-sauna, wala na yun. Hindi talaga ipalaban yun. Hindi talaga. Imagine mo, may kahalili na agad. Hindi pa nga napunta doon si Casimero. Nauna na si Sultan. Oh, sana nga yun si Sultan. Sorry kababayan pa rin natin yan. Pero nasa na si Sultan. Pero well, Sultan naman. Oh, tingnan mo. Kasi, ganyan sinabi ni Atty. Tolentino, sino makikinabang? Of course, kasi unang-una po mga kababayan, mga ka-sports natin, hadlang si Casimero sa pagiging undisputed ni Inoue. Walang makakatalo kay Inoue except kay Casimero. Ngayon, kung si Casimero ang champion sa WBO, maaari niya, natalo niya si Donaire. O, sino ba yung... Si Donaire lang, kasi may hawak nun sa WBC at WBA. Nakuha lahat ni Inoue. So, ang WBO na lang kulang. Ngayon, hindi niya makukuha ang WBO kung lalaban niya si Casimero. Ang problema, lalaban si Casimero, kaso, mahirapan si Inoue. So, alam niyo matatalino kayo dyan. No? Alam niyo naman, matatalino kayo. So, gamitin ang utak. Pero ganun pa man mga idol, nakita naman natin kahit si Casimero hindi nalalaban sa pagbuboxing mula 2019 nung naging 3 Division World Champion siya, hindi siya natalo. So magandang record. At last laban pa niya, kung ito ay last laban niya dito kay Sanchez, ang ganda. No? Ang ganda ng ginawa ni Casimero. Nangyari, isang round lang yung kalaban. Nung umakyat siya sa super bantamweight, si Akaho nagdrama sa Korea. Pangalawang kalalaban si Pilipos. Ayun, tingnan mo si Pilipos. Anong nangyari? Nangisay. Pangatlong laban niya dito kay Uguni. O yan, nagdrama sa Japan. Pang-apat, etong si Saul Sanchez na isang round lamang. At doon nagwala si Inoue. Ayaw ko ng labanan si Casimero. Anong dahilan? Dahil lang daw sa timbang hindi nakuha. Napakababaw. Sino kinalaban ni Inoue? Kinalaban niya si Nery. Siyempre, siya yung mandatory sa WBC. Pero nang nangyari, pinagulong ni Nery itong si Inoue. At doon nagkaroon ng takot si Inoue. Instead, si Casimero kukunin niya, ang kinalaban niya, si Matandang Duhini. Ngayon, si Matandang Duhini, ano nangyari? Sumakit yung rayuma. Sunod kinalaban niya, sino? Instead, si Ahmad Aliyev. Pero ang kinalaban Inoue, sino? Ayan, si Kim. O pangatlo ngayon, sino makalaban niya dapat? Pangatlong iwas na niya kay Ahmad Aliyev. Forget Casimero kasi si Casimero wala, ayaw nilang labanan Si Cardenas na ang number 1 sa WBE na ngayon. Si Ahmad Aliyev, siya ang champion for interim sa WBA. Bakit hindi nilabanan? 3 beses nang iniwasan ni Inoue. So tingin nyo, lalabanan pa ni Inoue itong si Ahmad Aliyev? Para sa akin, hindi na lalabanan yan. Pag matalo yan si Cardenas, mga idol, aakit na yan. Kahit ako, kung ako ni Inoue, bakit nag-stay pa ako sa super bantamweight? Undisputed na ako. Pero, ang papangit na mga kinalaban niya, kaya humusga, the real monster. Kaya, magdepende talaga yan mga idol sa handler. Kilala niyo naman ang handler ni Inoue. Ayan lang mga idol. Maraming salamat at huwag sana kalimutan mag-like, subscribe dito kay Boxer Short, Atty. Tolentino. Diba malupit?
Mahigpit ang British kay Casimero, pero dito kay Eubank sorry, dahil British at saka si Paul Butler Briton di ba? So okay, hanggang dito mga idol. Maraming salamat mga ka-sports. Ingat po kayo lagi.